Budding po ito mula dito sa bahagi ng sanga na aking napulot kaninang umaga sa daan na ayon sa mga kaibigan ko ay itinapon daw kahapon. Kaya kaninang umaga ay lanta na ang mga dahon na ito at ang sanga na ito ay kulubot na. Napulot ko kaninang alas 6. Ibinabad ko po sa tubig ng 6 na oras at ngayon ay tumayo ang mga dahon na ito at nawala yung pangungulubot ng sanga. Kaya tumapyas po ako, inilagay ko dito. Yan. Ngayon ay November 24, 2023. Tingnan natin kung pagkalipas ng isang linggo ay buhay o mamamatay. Ang pag-subscribe dito sa YouTube ay libre at wala pong bayad. Kaya kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag pong kalimutang mag-subscribe, like and share. Ngayon po ay December 1, 2023. Kaya saktong isang linggo lang po. Simula nung chip budding ko ay buhay na buhay po. Nakakatuwa. Meron lang po ditong binigay sa akin na sanga ng pomelo. Dehydrated na po. Ang palatandaan na dehydrated na ang iyong sanga. Ang dahon niya lanta na. Ayan o. Lanta na. Ikom na yung mga dahon niya na namumutla at ang mga sanga ay nangulubot na, pero sa tingin ko ay pwede pa to pang chip budding katulad doon sa isa kong napulot, pero yun ay isang araw lang nakalipas. Mas dehydrated po ito kumpara doon sa isa. Katunayan yung ibang dahon tanggal na. Kung ito sana na i-plastic, buong mga sanga ay na i-plastic, siya ganito kalala. Kaya lang ang na-plastic, ito lang. So, ang gagawin ko ngayon ay babad ko muna sa tubig. Ayan. So, hintay lang po ng ilang oras. Ito pong budding na ito, tsaka ito ay nilagay ko nung November 24. Ngayon ay December 4. Kaya 10 araw pa lang simula nung mailagay ko dito sa rootstock ng pomelo na ito. Kitang kita po na green ang mga inilagay kong chip mula sa isang sanga na napulot ko sa tabing kalsada. Bukol na po. Kaya nakakatuwa kasi alam mo na buhay siya. Ngayon mayroon po akong sanga dito na ibinigay sa akin ng isang kaibigan na pinutol nila noong Biyernes daw, kung hindi Sabado. Ang nag-abot sa akin ito ay yung kapitbahay lang, hindi yung mismong pumutol. Kaya hindi niya sigurado kung Biyernes o Sabado. Ngayon po ay Lunes. Kaya ilang araw na pong napitas. Ibinabad ko sa tubig kaninang alas 7, ngayon ay alas 12. Kaya 5 oras na po itong nakababad. Walang naging reaksyon. Ayan o, nangahulog na yung mga ibang dahon. Ayan. Pero susubukan ko pa rin pong ilagay dito sa rootstock na ito. Idadagdag ko lang dito sa 2 budding na ito. Baka sakali mabuhay ay mayroon akong magandang klase. Kasi itong 2 chip na ito ay hindi ko alam kung anong variety niyan kasi napulot ko nga lang sa daan. Ito alam ko po ang variety nito, magandang klase. Kaya maglalagay po ako dito, baka sakaling mabuhay. Yan, nagkaroon na po ng bakat. Ibig sabihin lumaki itong ating rootstock. Yan. Yan na po, sumibol na po. Maliit pa. Yan o. Ngayon ay dito naman ako lalagay. Ingat lang, baka masagi itong maliit na sprout nya. Ayan.
Ayan o. Dito ako sa may pinakamalusog na sanga kukuha. Yan. So, yan. Isa pa sa kabila. Ayan. Tapos buka. Yan. Kabila ganun din. Yan. Yan. Kuha ulit tayo. Yan. Gawin natin ang dahon. Ito yung luma, yung buhay na. Ayan, okay na po. Hihintay lang po tayo ng isang linggo. Makikita natin kung yan ay nakasurvive yung dalawang bagong lagay. Ito na po yung aking grafted. Nauna pong tumubo ito kumpara dito. Binading ko itong dalawang ito mula doon sa una kong sanga. At pagkalipas ng isang linggo ay ito naman, itong isang ito. Bale, dalawa sila pero pinutol ko dito kasi nagkaroon ng sakit. Bale, isa na lang ang natira na dapat sana ay dalawa. Ito ay alam ko pula ang bunga nito. Ito ay hindi ko alam kasi yung sanga na pinagkuhaan ko nito ay napulot ko lang sa kalsada. Nakita kong lanta, sinubukan kong i-grafting at naging successful naman. Pero yung isa ay hindi pa po tumubo, papatubo pa lang. Bale, nauna nga itong tumubo. Ang dahilan po, yung edad ng sangang pinagkuhaan ko. Pansinin nyo po, yung kulay niyan, ayan o, sa ilalim ng sanga na ito, ayan o, ayan yung nilagay ko, ay kulay green na green, matingkad na green. Oh, matingkad na green. Samantalang itong isang ito ay maputla na pagka-green o yellow green pa o yan o. At medyo kung titingnan mo ay parang mabalahibo pa.
Samantalang itong isang to ay makinis, tapos green na green. Kaya kung kayo po ay pipili ng sanga ng isang citrus na igagrafting nyo, mapadalandan, kalamansi o pomelo man yan o ano pa mang citrus, ay pipiliin nyo yung sanga na ang dahon ay matandang matanda na, para makasiguro po kayo na ang sangang napili nyo ay saktong sakto ang gulang, hindi bata. Doon po kayo magbabase sa dahon kung hindi pa kayo sanay, para makasiguro kayo na ang inyong nakuhang sanga ay nasa hustong gulang na. Bagamat nabubuhay po ang mga batang sanga, lalo na sa mga pomelo, ay mas matagal bago sumibol dahil kailangan niya pang umidad-edad bago siya tumubo. Samantalang yung buds ng matandang sanga ay possible na, kaya mas mauuna po siyang tumubo. Yan po ang dahilan kaya naunang tumubo po itong nasa itaas na to, kahit na ito ay huling inilagay. Ito po ay December na ilagay. Expected ko na po na hindi magtatagal mamumunga na to, kasi ito ay sanga ng namumunga na pomelo o lukban o suha. Ganon din po ito. Sigurado po akong sanga ito nang namumunga na itong isang to, kahit na walang nagbigay sa akin, napulot ko lang. Dahil yung mga ibang sanga na kasama nito ay nakita kong may pinagpitasan, may tangkay ng bunga. Kaya alam ko pong sanga yan nang namumunga na. Di ko lang alam kung anong klaseng pomelo ito. So itong dalawang to, bago mag-December ay alam kong mamumunga na ito. Kaya abangan nyo po ang update nitong halaman na ito. So yan lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito po ang inyong Kuya Brownie. Bye bye!